Okay, so guys, hello, good morning at welcome muli sa ating tambayan, no? Si Paring June TV, kung saan nagdi-discuss tayo ng mga tutorial patungkol sa ating mga motor, ano? So today's video, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo, ituturo ko sa inyo paano mag-change oil ng ating motor. So sa pag-change oil, isa ito sa pinaka basic maintenance na ginagawa sa ating mga motorsiklo or kahit sasakyan man yan, ano? So paano natin malalaman gaano nga ba katagal bago tayo magpalit ng langis, mag-change oil ng ating mga makina? Sa akin, sa totoo lang, yung iba bumabase sa kung ilang buwan silang bumiyahe, ilang buwan nilang nagamit yung motor. Pero ang totoo, dapat bumabase tayo sa per kilometer na itakbo ng motor na to, ano? So sa akin, 3,000 every 3,000 kilometers nag-change oil na ako. So kung gaano man katagal yon, depende kung saan ka nabiyahe, araw-araw mo yung gamit, o kaya minsan pinapasada pa yung motor, depende po. Basta babasihan mo yung per kilometer. Sa akin 3,000 kilometers po eh. So sa una, discuss lang natin ano. Yung una, nung brand new pa ito, syempre ang required talaga ng mga kasa, ng mga pinagkuha na natin na motor, yung brand new, kasama po yun sa pagbe-break in, is first 500 change oil ka na. Okay, after first 500, first change oil niya, yung second is 1,000. So sumunod is 1,500. Yun yung pinaka duration ng pag-change oil ng ating motor, ano. So since ito 2 years na po ito, so ginagawa ko every 3,000 nagpapalit na ako niyan. So sa pagpalit ng ating langis, basic na kailangan, ito kailangan natin ng siyempre pag pangsalo ng langis, yung i-drain natin yan, kailangan natin ng langis, anumang langis na matipuhan nyo, merong fully synthetic, merong synthetic base, at meron yung ordinary lang. Ito yung sa akin, 1 liter yung kailangan natin para sa ganitong motor. Yung mga scooter, 800 ml pwede na, kasi yun lang din naman talaga. Ito sa ganitong malalaki makina, 1 liter yung required sa kanya. Sa drain plug, okay, so sa 3,000 kilometers na yon, may nagtatanong, at saka sa 3 buwan may magtatanong, hindi ba nagbabawas yung langis, hindi kaya matuyuan siya sobrang tagal? Hindi naman, kasi ito ipapakita ko sa inyo, hindi siya nagbabawas sa loob ng 3 buwan, ano. Sa loob ng 3,000 kilometers, dito nyo muna titingnan. Okay, ayan siya, wala pa, hindi pa nagbabawas yan kahit punasan natin muna. Ganun lang, pag check nyo naman sa dipstick, yung unang bukas nyo, kasi syempre ginamit nyo yung motor, punasan nyo muna hanggang sa matuyo siya, tapos balik nyo ulit, para lang ma-proven natin na hindi siya nagbabawas, at hindi naman sobrang gamit, yung hindi sobra-sobra yung paggamit sa loob ng 3,000 kilometers na yun or sa 3 buwan. Minsan hindi po nagtutugma yun, ano. Sa akin kasi 3,000 kilometers po talaga. Minsan wala pang 3 buwan, kapag ka masyadong malayo na babiyahe, naglo-long rides, saglit lang po. Okay, ayan, nasa full level pa rin naman siya base dito sa dipstick gauge niya, ano. Okay, so proceed tayo doon sa drain plug ng ating makina. At saka kapag mag-change oil po kayo, ano, ito para na rin dagdag kaalaman ng ilan, pag mag-change oil po kayo, make sure na hindi mainit yung makina bago kayo magbukas ng drain plug or kahit anumang bolt sa makina natin, kasi maaring maging cause ito ng pagka loose thread ng ating mga thread ng mga bolts dito sa ating makina. Sa TMX Supremo, kailangan lang natin para sa drain plug, ito po yung drain plug nya, nandito siya banda, no? Dito siya banda. Okay, nandito yung kanyang drain plug. Ayan, ito siya. Ang sukat niyan 12 mm. Ano? Ito,
12 yan. 12mm socket wrench. Pwede rin kayo gumamit ng Y or kahit yung ano, yung round na ano, yung open pwede rin, pero mas maganda yung ganito para hindi masisira yung kanto niya ano. Ito lang, 12mm ang pagbukas. Naluwagan ko na to kanina eh. Okay. Ang pagbukas ito, papunta doon ano, papunta dito ang bukas niyan pag ganyan. Pag ganyan ang bukas. Pag ganon. Okay. So ayan. Okay, de-drain na natin ano. Since naluwagan na rin naman natin, pwede na to kahit kamay. Luwag lang. Laging papunta ron ano, paluwag. Sahod. Ready mo lang lagi yung pangsahod ng langis. Make sure yung pangsahod ng langis sobra sa 100 ml ano, 1000 ml ano, kasi 1 liter ang laman ng langis na ito eh. Para hindi umapaw. Minsan gamit kong ganito is yung sa ice cream na tag 100, 1 liter din yun eh, 1 liter gallon yun, yung oval yun na lagayan ng ice cream. Yun minsan ang ginagamit ko pang salo ng langis, at saka siguradong hindi siya umaapaw. Sakto siya ron. Okay, so hintayin lang natin na maubos yung langis niya. Ayan. Medyo maitim na. Sa loob ng 3,000 kilometers na naitakbo ng motor, almost 3 months ko rin tong ginamit. Hayaan nyo lang siyang ganyan. Yung iba kapag ka DIY, ginagawa lang ano sa bahay, sa garahe. Dinidrain nila yan ang magdamag. Drain nila ng gabi hanggang kinabukasan. Pwede rin naman. Kasi kapag ka sa shop ka nagpagawa niyan, may charge din 50 pesos. Sayang din naman. Kung kaya mo rin lang naman gawin. Ano? So 50 pesos din yon, sayang. So ayan, ganyan lang siya pag drain. Hayaan nyo lang na maubos. At saka kapag ka talagang wala nang tumatapon, wala nang tumutulo, ginagawa ko minsan, pupunta ako dun sa kabila, yung kickstarter niya, kinikik ko pa yon para tumapon ulit yung iba. Pero make sure na nakapatay yung, hindi naka-on yung ignition switch ano. Huwag nyo i-on, syempre walang langis yan, kakatok yung makina kapag gano'n. Off nyo, dapat hindi nakasusi, tapos kick nyo dun sa kabila. Tingnan nyo, kikik ko doon. Meron pang tatapon dyan. Okay. Punta lang sa kapila. Ayan, nakikita nyo, halos wala nang tumatapon. Patak-patak na lang siya. Pero pag nag-kick kayo, meron pa rin yan. Kasi hindi yan perfect na mauubos yung langis. Kasi doon sa gear, may puno ng gear yung ating makina. May mga gear yan. Pag nag-rotation yun, madidrain ulit siya. Okay, punta na ako doon. Tapos tatagilid nyo lang ng konti, meron pa rin matatapon eh. Para lang halos ma-side natin yung natitirang langis sa loob ng makina no. Yan, taob nyo lang siya ng konti. Kahit sa mga shop, mapapansin nyo, ginagawa nila yan eh. Para totally mapalitan ng bago yung langis. Okay, so ayan lang. Ganun lang siya kadali, ganun lang siya kabilis gawin. DIY, pwedeng gawin ano kahit baguhan. Okay, so since wala na tayong wala nang langis na natatapon, ayan na lahat. Almost 1 litro pa rin yan, maaari. Ano? So, babalik na natin yung drain plug. Yung drain plug pala, hugasan lang natin ng maayos, malinis
baka may mga buhangin dyan sa trade niya, nakakasira yon doon sa drain plug natin. Punasan ko lang saglit. Okay, ganyan lang kadali guys magpalit ng mag-change oil Hindi na natin kailangan pumunta sa shop, pumila at magbayad ng service nila. Kung sa inyo naman mismo kaya nyo nang gawin Iwas ka pa sa abala, nakatipid ka pa sa labor na paggawa nila. Sa shop naman, ginagawa nila, binubugahan pa yan Maganda yun, oo. Okay, sa pagbalik, papunta naman siya dito ikot niya papunta rito. Papunta sa huli. Ayan. Papunta dito lagi. Ayan Okay, sa unang pagpasok, dapat kakamayin nyo lang para masisigurado nyo na naka-fit yung trade doon sa daanan niya, Kasi pag ginawa nyo ito agad, tapos nakabaluktot pala siya, pag hinigpitan nyo, wala na, masisira na yung trade. Sa sunod na pagbukas nyo, lost thread na yan. Okay, higpitan na natin. Ayan. Okay, tama na yan. Hindi naman kailangan na sobrang higpit dyan kasi sa susunod na pag-drain nyo, madali lang siyang buksan. Make sure lang na hindi naman siya yung sobrang maluwag pero hindi rin kailangan sobrang higpit. Kasi sa maintenance ng motor, iyan laging laging nabubuksan talaga yan Kaya iingatan natin. Proceed na tayo dun sa kabila, pagsalin naman ng langis. Okay, so nandito na tayo sa kabila So yung filler cap naman, sa filler cap ang pagbukas niyan counterclockwise. Ayan. Counterclockwise. At hindi ito naka flat surface yung langis niya, kaya kapag wala ka imbudo, minsan tumatapon. Pero minsan nagagawa ko rin naman na maayos, pero hindi maiwasan, may natatapon talaga. So gumawa na rin tayo ng DIY na imbudo. Saan to galing? Face mask to Face mask. Ayan. So i-fold nyo lang, tanggalin nyo yung cover sa taas. Ito, finold ko lang para lang maging imbudo. Okay, so ayan, swak na swak. Okay, sunod naman yung ating langis na ito, Shell Advance. Nabili ko, 1 liter yung gagamitin nyo para sa TMX Supremo kasi malaki makina niyan. Maraming oil ang kailangan dyan. Okay. 120 sa Shell gas station para sigurado. Minsan kasi napipeke rin kahit langis. So, sa Shell na lang kayo rin bumili para sigurado walang daya. Ayan, naka-ready na yung ating DIY na imbudo made from face mask. Face shield pala, face shield made from face shield yan. Okay. Sali na natin. Ayun walang tapon Ayos yung DIY natin. Hindi kasi tumitingin Sa ibabaw tumapon hindi sa baba Okay, pagkatapos mag-change oil, syempre unang gagawin, start na natin yung makina para mag-circulate na siya sa loob So, sa pag-change oil, lalo na DIY, alam naman natin hindi talaga perfectly maaalis yung buong langis dyan. Yung iba ginagamitan ng pressure ng hangin. Maganda yon, pero ang disadvantage naman nun is may halong tubig yung pressure. Kasi yung pressure kasi na hangin, yung may moist pa rin yun meron pa rin tubig na nakakahalo, so hindi siya maganda. Kaya sa akin, ito DIY lang.
nakatipid ka pa sa labor nila na 50, ano. Hindi ka pa naabala. Okay, so okay na. Tapos na. Balik na natin yung filler cap. Make sure lang na walang buhangin na makakapas dito sa trade para hindi masisira. Okay, so ayun na. Ganun lang siya kadali, guys, Okay, so ayun, ganun lang siya kadali, guys, So within 15 minutes nakapag-change oil na tayo. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng shop, pumila ng ilang minuto, magbabayad pa ng 50. Ini-encourage ko lang kayo na gawin nyo ito DIY at matutunan nyo ng sa inyo para lang kahit papano meron kayong ideya at makapaggawa kayo ng sarili nyo rin. At makatipid na rin syempre sa gastos. 50 pesos din yan. Sayang rin doon, So, after nyan, nakapag-change oil na tayo. Nasali na natin. Natakpan na yung filler cap. Next thing is, start na natin yung engine para yung bagong langis, mag-circulate na siya sa entire engine, So, malubricate niya na yung buong makina. Okay. Okay, lobat na na pala to. Hindi ko pala nakikabit maayos yung battery. Okay, so ayan. Hayaan lang natin na umadar yung makina para malubricate yung buong spare parts niya sa loob, lahat ng metal moving parts malubricate niya. So okay, for the last, ito yung pinakamahiwaga na ginawa natin, DIY din syempre. So sa plastic bottle na to, ano nga bang pakinabang nito? Ito yung bote ng Mountain Dew. So binutasan ko lang to ng napakaliit. Di uno na pa ako binutasan, tapos straw ng seso para dun sa para naman to sa malangisan yung ating kadena, So yung langis hindi masasayang. Dito lang natin isasalin. Okay. Okay, so ayan. Nasali na natin dito, So walang natapon sa ating langis. Dito natin ginawa. Botelya lang to ng Mountain Dew. Butasan nyo lang yung upper part na kahit na yung sasakto lang dito sa straw ng seso. Okay. So punta na tayo sa kadena naman. At least walang natapon, walang nasayang. Ayan. Okay na. Diba? Okay na yan. Okay, so pagkatapos nga pala yan na malangisan, syempre pupunasan nyo syempre. Para kasi yung excess oil niyan dito tatapon nagdudungis yan lagi gawa ng langis sa kadena. Okay, so ayan. Nakapag-change oil na tayo. At meron pa tayong langis para sa kadena. Ayan, DIY lang din. Hayaan nyo lang uminit yung makina hanggang mag-circulate yung bagong langis niya. Okay. So ayan. Natapos na naman yung ating DIY ngayon araw, So
Sana may nakaambag sa inyo at kung meron mang mga katanungan sa ilan, just comment down below. Sikapin nating sagutan yan sa abot ng ating makakaya, no? So ayun lang, at ingat lagi, ride safe guys, ano, at lagi tandaan, before and after the rides, huwag natin kalimutan, magdasal tayo parati, no? Para saan man tayo paroroon, meron tayong patnubay at gabay na ating Panginoon. Thank you, God bless you, bye bye.